Kailangan pa naglakad po kayo ng death claim kasi nararamdaman ko na yung sa death claim namin. So, kailangan nyo po i-ready rin yung mga original copy. Lalo na yung mga death certificate, marriage contract, and CRS. So, kailangan po yan. Ipipresent nyo lang naman po sa kanila and then hindi naman po nila yun kukunin. Pero kailangan po meron na rin po kayong photocopy. Hi sis! Welcome back to our channel. For today's video, so i-update ko kayo sa nilalakad natin by SSS. So ito na yung ating nilalakad na death claim application. Although ito na yung pangalawang copy ko, meron na akong application talaga na nasulatan na. So ito yung application niya para dun sa mga naglalakad ng death claim. So kailangan nyo ilagay dito kung may SS number yung member, and then yung pangalan niya, and type of claim, syempre, social security, and then civil status niya, kung married ba siya o single, and then dito, yung employer ng namatay. Oo. Yung address, at saka kung kailan siya simula dun sa work niya. And then dito, independent, yung mga anak, and then dito yung claim na, nung mag-claim ng death claim, so kailangan, kung wala naman siyang SSS, so, okay lang din. Pero kung meron din siya, kahit 1 buwan o 2 buwan lang daw na nahulugan, yung SSS ng claimant, so, kailangan mo rin siyang ilagay dito. Kasi ganoon na nangyari sa amin eh. So, si mother is meron siyang SSS na hindi namin alam na nakapaghulog siya ng 2 months lang. So, kahit daw 2 months lang daw yung nahulugan na yun, nasa system daw nila yung kailangan mo rin din ilagay. And then, doon natin mapaprocess yung SSS ni mother. And then, syempre, yung birth date niya, at saka yung gender, at saka yung relation niya dun sa SSS member, yung kukunan niyo po ng death claim. So, yung mga requirements nandito na. So, lahat po ng requirements na to, meron na po ako. So, meron po tayong mga requirements na may notary. So, halos lahat. And then, pagdating naman po dito, ayan. So, kung yung magkiklaim na is nakatanggap na siya ng pension o hindi. So, kung hindi naman, lagyan nyo lang ng no. Kasi kung meron siyang natanggap na pension, so susulatan nyo po yan. Pero kung wala naman, wala naman po. And then dito, pangalan niya, tsaka name, at tsaka pirma, tsaka yung date, tsaka right thumb, tsaka left thumb. So, lahat po nito pinapakita ko sa inyo is meron na po ako. Na-process ko na po yan. So, binigyan pa nila kami ng isang sinumpaang salaysay. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi may mga information na ako na ilagay. So, ito po ay manggagaling din by SSS. So, pag maglalakad po kayo ng death claim, so, kailangan nyo po ng certificate, ng death certificate ng member. And then, kung meron naman po siyang asawa, kailangan po ng certificate of marriage. So, kailangan din po talaga yun sa PSA, ay sa SSS, kailangan po naka-PSA po siya. And then, kailangan din ng CRS. Depende po sa sitwasyon nyo, kung kinasal ba siya dati o hindi, kung wala naman. So, kailangan nyo pa rin malaman kung kinasal siya before. So, kailangan nyo po kumuha ng CRS. And then, dito naman po sa may likod, yung employment history ng member. So, kailangan po nyo po siya lagyan ng, may nakalagay doon na pirma, ng magkiklaim, i-instruct naman po sa inyo ng taga-SSS. So, kailangan nyo rin po na magdala ng photocopy ng ID nyo, ID na may government ID, and then ID o SSS ID ng namatay, and then lahat po ng information na to, yung data information na hindi ko napapakita, is nanggaling na po ito sa SSS. Sila na po nag-print nito para sa amin. So, lahat po nito, itong nasa likod is nanggaling na sa SSS. How about to is, kami na po ang naglakad niyan. And then, kailangan po naglakad po kayo ng death claim kasi nararamdaman ko na yung sa death claim namin. So, kailangan nyo po i-ready rin yung mga original copy. Lalo na yung mga death certificate, marriage contract, and CRS. So, kailangan po yan. Ipipresent nyo lang naman po sa kanila and then hindi naman po nila yun kukunin. Pero, kailangan po meron na rin po kayong photocopy. And then, mga kasis, so ang nilalakad namin ngayon is, email. So, kailangan nyo rin po pala gumawa ng email kasi dun po ipaprocess yung
sa bangko nyo, kung meron po kayong account sa bangko, so doon po ipapasok ng SSS yung debt claim. Oo, so naayos na po namin nga, na-process na rin namin lahat. Pero ngayon kasi galing kami doon kahapon, habang nakagawa kami ng email, hindi kami makaregister sa SSS. So kailangan ko munang kumuha ng, ang tawag doon, change information bang tawag doon? Sandali lang mga sis, hanapin ko lang. Ayan. So, kailangan nyo munang ayusin yung member data change request. Ayun. So, yun naman, itong form na to, nanggaling na to dun sa kanila, napaayos na namin to. So, naglagay kami ng landline at saka cellphone number na mag-claim at yung email ni nanay. So, nilagay na namin dito. The rest, wala na. Lahat na naman na-tamp na. Tinatakan na ng kausap namin. So, pag okay na daw, yung sa email at dun sa register, nakapag-register na kami sa SSS at okay na yung sa bangko at nag-approve na sila, babalik daw uli kami sa SSS para i-forward tong mga files na to sa kanila. Kasi na-check na nila to mga kasis. So, syempre, ang tagal din, diba? Tagal din namin pinasis yung death claim dahil nakuha na nga namin yung funeral. So, dito na tayo sa death claim. So, pinaprocess ko na rin naman. And then, pag na-register na o nakapag-register na kami by SSS at na-approve na, dadalhin na daw namin tong death claim form o application sa SSS. And then, yung pinaka-last part nito, sa may pinakababa, ayan, papakita ka. Yung pinaka-last na baba, so ito na lang yung makukuha namin sa kanila po. Once na pinasa na namin to, it means okay na yung form, hihintayin na lang yung days o a week na pumasok yung death claim ng asawa nyo o ng member sa inyong account. So, sana magtuloy-tuloy na siya mga kasis kasi meron pa kami nilakan ng pension. So, yung pension natin, so gagawin pa rin natin yun ng panibagong video. Pero this time, dito muna tayo sa death claim application. So, yun lang mga kasis. Maraming salamat. Sinamahan nyo ako dito sa ating SSS update.